Ay nagtitipon upang pagsalungan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagkakatipon dito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin. At sa araw na ito ay ating pinaparangalan at ginugunita ang buhay kabanalan ni Santa Monica. At atin ding idulog sa Panginoon ang ating mga hadikain, ang ating mga panalangin sa ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magagalat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob
at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga paraseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang langan na sa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa lahat. Sa araw na ito po, sa ating paggunita sa buhay kabanalan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin, na ating pararangalan bukas sa kanyang kapistahan. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay kadugtong ng ating ebanghelyo kahapon. Ang pagtuligsa at pagpapaalala ni Jesus sa mga pariseyo at mga eskriba ng kanilang di magkatugmang salita at gawa. Narinig natin sa ating ebanghelyo
kung paanong patuloy na tinutuligsa ni Jesus ang mga ito. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang hinanakit sa kanila dahil sa kanilang pagbabayad ng ikapo na ipinagpaliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin katulad ng katarungan, pagkahabag at katapatan. Ito nga dahil kinakain nila ang niknik sa inumin at nilulunok ang kamelyo. Ibig sabihin ng Panginoon ay ang kanilang mataas na pagtingin sa kanilang mga sarili. Binabaliwala nila ang pangangailangan ng ibang tao. At isa pang realidad ay ang pagkunwaring may mataas na kabanalan sila kaysa sa kanilang kapwa Hudyo o kahit sinumang mamamayan. Ito yung ibig sabihin ni Kristo na nililinis ng mga Pariseo at Eskriba ang labas ng tasa at ng pinggan at hindi ang loob nito. Ito ay patungkol sa panglabas na kalooban ng bawat tao. Minsan, sa labas ay napakaganda, napakapogi natin, at napakabait sa harap ng ating mga kamag-anak, mga paboritong kasama. Ngunit sa loob ay kapag iba na ang ating kinakausap, hinaharap natin na sitwasyon ay nag-iiba din ang ating ugali. Kaya't kahit sumuot pa tayo ng mga maskara na nagpapakita ng katalinuhan, ay hindi pa rin nasusukat sa abilidad at talento, kundi sa malinis na puso at kalooban. Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa, na habang pinananabikan natin ang muling pagpaparito ng Panginoong Hesukristo, ay maging matatag tayo sa mga mabubuting tradisyon na itinuro sa atin sa ating pananampalataya. Marahil bilang mga Katoliko, sanay na po tayo sa mga kaugalian ng ating pananampalataya, katulad ng pag-aantanda o pagtatanda ng krus, pagdalo sa mga misa, pagkaroon ng debosyon sa mahal na Birheng Maria at sa iba pang mga banal. Marahil nagbabasa din tayo ng mga banal na kasulatan, lalong-lalo na ang mga online application o website ng mga pagbasa sa misa upang malaman ang salita ng Diyos sa bawat araw at pagnilayan ang mga ito. Ngunit, ano ang ating ginagawa sa ating kapwa pagkatapos nating magbasa? Pagkatapos nating makinig, pagkatapos nating magnilay, may pagbabago ba sa ating nasasalamin sa pakikitungo natin sa ating kapwa? O sadyang hanggang paulit-ulit pa rin ay walang pinagbago dahil ayaw mismo nating magbago? Nananatili bang matigas ang ating puso at wala na tayong pakialam sa ating kapwa? Sabi nga ni Jesus, ang pinakamahalaga ay katarungan, pagkahabag at katapatan. Tayo ba ay nahahabag at nagiging matapat sa ating kapwa? O masyado na tayong nakakulong sa ating mga buhay na maginhawa, kaya naman ay sadlak sa dusa na tayo rin ay nagpapabigat sa ating mga sarili? Mga kapatid, lahat ng pagbabago sa ating buhay ay nagmumula sa ating kagustuhang magbago. Maaring marami tayong nakikitang hindi maganda sa ating paligid na nagtutulak sa atin upang magreklamo sa mga bagay na ito, tulad ng ginagawa ng mga Pariseo.
Kinakalaban din ang mga taong may sakit at mga naaapi, imbis na kaawaan sila. O kaya may awa nga, pero wala namang gawa. Ngunit mga kapatid, kung sarili natin ang ating babaguhin una, malalaman nating hindi natin trabaho ang magreklamo o magsalita lamang kundi ipakita sa ating mga kilos. Kung makikita natin ang kapwa natin na ganoon, wala man tayong kapangyarihang baguhin ang mundo sa isang iglap, kaya naman nating baguhin ang buhay ng ibang tao na natutulungan natin kahit sa maliit na mga pamamaraan. Gaya nga ng sabi palagi sa ating intro, kahit maliit, basta malimit, ay papuntang langit. Mga kapatid, ito ang isinabuhay ni Santa Monica sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa Diyos at ng kanyang concern sa kanyang anak na si San Agustin. At ito rin dapat nating pagtuunan ng ating mga pansin. Ito ang kaaya-aya sa Diyos. Tingnan natin ang ating sarili araw-araw. Ano ang ating magagawa sa kasalukuyan na ikagagaan ng damdamin at buhay ng ating kapwa? Ano ang ating magagawa upang maramdaman nila na totoo ngang buhay ang Diyos sa sanlibutan? Mga kapatid, gawin nating malinis ang ating puso, ang ating kalooban, at ito ang pagmumulan ng lahat ng mabuting gawain natin na sa ating mundong ginagalawan. Linisin natin ang ating sarili upang patuloy na dumaloy ang biyaya ng Diyos sa atin papunta sa ating kapwa. Ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay na sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pitaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupungay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa hula, sa pilayay nagpalapat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, ni Santa Monica, at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay pagkalooban mong madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin na ipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.